Tahimik ang gabi, masyadong tahimik. Ramdam sa hangin ang tensyon, parang pati ang mga kuliglig ay natakot na tumugtog ng kanilang karaniwang himig. Ilang linggo nang binabagabag ang mga taga-barangay pagsanghan ng isang hindi nakikitang nilalang. Nagsimula ito sa pagkawala ng mga alagang hayop, mga kambing at manok na bigla na lang nawawala ng walang bakas. Kasunod nito, dumating ang nakakakilabot na alulong tuwing hating gabi. Sapat na para mapilitang magkulong sa kanilang mga bahay ang pinakamabibigat na loob, umaasang mabilis na lilipas ang gabi. Ngunit ngayong gabi, oras na para makipaghuntahan. Armado ng mga sulo, bolo, at ilang maliliit na sandata, nagtipon ang magsasaka at ang ilan sa mga matapang na kalalakihan ng barangay upang hanapin ang nilalang na nagdudulot ng takot sa kanilang lugar. Pinangunahan sila ni Mang Isko, isang matandang kilala sa kanilang lugar na minsan nang nakasalubong ang isang aswang noong kanyang kabataan. Siya ang nagpahayag na hindi ito isang ordinaryong magnanakaw o mabangis na hayop. Aswang lang ang may bilis na ganito, anya, hawak ang kanyang bolo na parang ito na ang magliligtas sa kanyang buhay. Bumulusok sila sa ilalim ng makapal na puno, halos hindi maramdaman ang liwanag ng buwan na tumatagos sa mga sanga. Mga anino ang nagsasayaw sa gilid ng kanilang mga mata, naglalaro sa kanilang mga napipinong isip. Ang magsasaka ay aligaga sa kanyang mga nakikita, lalo na sa hindi pangkaraniwang katahimikan ng kabubatan. Hindi pa siya kailanman nakapunta sa ganitong kalalim ng kabubatan, ngunit hindi na siya maaaring umatras. Masyado na siyang maraming naranasan, mga manok na walang dugo, mga kalmot sa pinto ng kanyang kamalig, at kagabi lang, narinig niya ang mababa, mabangis na tunog na parang may nagmamasid sa kanya mula sa mga puno. Biglang may nabaling sanga. Napahinto ang magsasaka. Nandoon, sigaw ng isang boses sa likuran. Si Aling Nena, hawak ang kanyang lampara na nanginginig ang mga kamay, ay tumuturo sa isang aninong dumaraan sa mga puno, malaki para sa isang hayop at masyadong mabilis para sa isang tao. Nakita rin ito ng iba. Walang pag-aalinlangan, ang grupo ay nagsimulang kumilos, hawak ang kanilang mga bolo at tinaas ang mga sulo. Nasa unahan ang nilalang, mabilis na naglalakbay sa pagitan ng makakapal na mga puno ng balete na parang mga bantay sa kadiliman. Ramdam ng magsasaka ang pagkapagod sa kanyang mga binti habang mabilis na tumatakbo. Huwag nating pakakawalan, sigaw niya, halos nawawala ang kanyang boses sa lamig ng hangin. Napakabilis ng aswang, hindi pangkaraniwang bilis. Gumagalaw ito na parang hangin, ang anyo nito ay parang nagiging usok at nawawala sa dilim. Ngunit may plano ang magsasaka. Narinig niya kay Mang Isko na ang mga aswang, kahit halos imposible silang hulihin, ay may isang kahinaan, kinatatakutan nila ang kanilang sariling refleksyon. Inilabas niya ang maliit na salamin mula sa kanyang bulsa, ang ginagamit ng kanyang asawa tuwing nagsusuklay. Wala siyang ibang pagpipilian, ngunit umaasa siyang sapat na ito. Habang nagmamadali ang grupo papasok sa kabubatan, nagsimula na namang marinig ang alulong, mas malakas at mas nakakapanindig balahibo kaysa dati. Tumutunog ito sa mga puno, pinatitindig ang kanilang mga balahibo. Malapit na sila. Nakikita na ng magsasaka ang nilalang, ang aswang. Hindi na ito ang malabong anyo na nakita niya ilang minuto lang ang nakalilipas. Bumagal na ito, ang mapuputlang mga kamay at katawan nito ay nasisinagan na ng kanilang mga sulo. Maganda siya, sobrang ganda, ngunit ang kanyang mga mata, pula at nagliliyab, ay puno ng gutom. Itinaas ng magsasaka ang salamin sa harap niya, hinuhuli ang sinag ng buwan at itinutok ito sa nilalang. Isang nakabibinging sigaw ang pumuno sa paligid. Tinamaan ng liwanag mula sa salamin ang aswang, na naging dahilan ng kanyang pagkabigla. Ang maganda niyang anyo ay nagbaluktot, unti-unting naging isang nakakatakot na anyo, mahahabang braso, matutulis na ngipin. Napasinghap ang mga kalalakihan, ang ilan ay umatras, ngunit nanatiling nakatayo ang magsasaka. Ito na ang tamang pagkakataon. Palibutan siya, utos ni Mang Isko, matatag ang kanyang tinig kahit pa ang takot ay bumabalot sa kanilang lahat. Dahan-dahang pinalibutan ng mga tao ang aswang, bumuo sila ng bilog sa paligid nito. Sumisigaw at kumikilos ito, ang matatalas na kuko ay kumamot sa isang binata, iniwan itong sugatan sa braso. Ngunit hindi umatras ang iba. Hindi nila pwedeng pakawalan ang nilalang na ito. Bigla, sumubok tumakas ang aswang, tumalon papunta sa mga puno, ang anyo nito ay muling naging mistulang usok at halos hindi mahuli ng mata. Ngunit handa ang magsasaka. Itinaas niyang muli ang salamin sa kanyang harapan, at muling naglaro ang liwanag, tumama sa aswang habang ito'y nasa ere.
Isa pang nakabibinging hiyaw ang pumuno sa kagubatan, mas malakas, mas desperado. Nagwawala ang katawan ng aswang, ang anyo nito ay nagiging alingawngaw, parang isang kandilang papatay na. Sa isang iglap natapos ang lahat. Nanatili sa ere ang mga kalalakihan, walang galaw, hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Ibinaba ng magsasaka ang kanyang salamin, nanginginig ang kamay niya. Natalo na nga ba nila ang aswang? Tapos na ba ang lahat? Lumapit si Mang Isko, lumuhod sa lugar kung saan bumagsak ang nilalang. Wala nang natira, walang katawan, walang bakas ng kanyang presensya. Ang maasim na amoy ng pagkabulok ang tanging naiwan sa hangin. Wala na siya, sabi ni Mang Isko ng mahina, may halong ginhawa at agam-agam sa kanyang tinig. Tumango ang magsasaka, ngunit sa likod ng kanyang isipan, may isang nag-aalalang tanong. Habang sila'y naglalakad pabalik ng barangay, tila mas naging madilim at mapanganib ang kagubatan sa kanilang likuran. Tapos na nga ba? O ang aswang ay naglaho lang, naghihintay ng tamang oras upang bumalik? Ang sagot ay malalaman sa darating na panahon.